Anak, kuhain mo muna itong nilaban ko. Sige, Nay. Nay? Ayos ka lang ba, Nay? Masama yata ang pakiramdam ko, anak. Nay! Nay! Tulong! Tulungan na! May isang binata ang nakarinig kay Rita na humihingi ng tulong at walang pagdadalawang isip, kanila ito agad dinala sa ospital. Ang inay! Inay matay! Ipangako mo sa akin na alagaan mo mabuti. Pangako, hindi ko sasaktan ng inyong anak. At maaari ko bang hingin ang kamay ng inyong anak? Oo, maaari mo siyang pakasalan. Inay, magpapagaling ka ha. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong iiwan, Nay, ha? Papagaling ka pa. Inay! Ang lamig mo na, Inay! Nay, gising! Huwag mo akong iiwan! Doktor! Doktor! Ang inay! Anong nangyayari? Malamig na ang kanyang katawan. Inay! Kinalulungkot kong sabihin sa iyo na ang iyong inay ay pumanaw na. Makalipas ng 5 taon, naging guro na si Rita at pumunta siya sa isang lugar kung saan dito ay nagpapaalala sa kanyang ina. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay muli niyang makikita ang binatang tumulong at humingi ng kanyang kamay sa kanyang ina noong matagal na panahon nang nakalipas. Two old friends meet again, wearing older faces, talk about the place. Naalala mo pa ba ako? Oo, ikaw yung pulog ng langit na tumulong sa aking ina. Hindi. Nakakayaman sabihin sa'yo. Sigurin tinatangi kita. Sana'y nararamdaman mo rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Oo, may tagal ko tong hinintay. Ngayon at nandito ka na, nagpapakawalan. Tagal din kitang inanap. Yung nakita na kita, hindi na kita papakawalan pa. Gawin mo akong pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Pakasalan mo ako. Oo naman, Manuel. May tagal ko tong hinintay. She's sparking his love, and it feels so right. Maybe this time love won't end. It's the same old feeling. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga, kaya't nagkaroon sila ng isang anak. They were too young to know. Ang ayos ng tanghalan sa loob ng mayamang bahay.
Makikita sa loob ng bahay ang kasangkapang antik o sinauna. Ipagpalagay na rin na ang namamahay ay may ugaling mapanawalain sa mga utos ng pananampalataya. Pagkaangat ng tabing ay makikitang nakaupo at nag-uusap ang magpinsan na si Don Cristobal at Don Archimedes. Cristobal, hindi ko na siya anak simula nung gumawa siya sa akin ng hindi kaaya-aya. Huwag mong ipasupil ang iyong puso at isip. Ang nangyari sa inyong mag-ama ay nangyari din sa lahat. Yung tinitignan mo, Listahan ng bayarin. Biro lang. Malalaman mo rin ito sa takdang panahon. Ano ba ang pinagsasabi ko? Cristobal, nagkakamali ka. Ano ang nangyayari sa lahat? Sa aming pamilya ay hindi lubos isipin na ang kawalang hiyaan na yun. dahan-dahan lang. Hindi ako makapagdahan-dahan, Cristobal. Hindi ko lubos isipin na parang walang pinag-aralan, napakabastos. Unahan mo lang yung boses mo. Baka isipin ng kapitbahay ako yung minumura at pinagsasabihan mo. Tama ka naman. Hindi katakataka ang kanilang ginawa. Dahil nagmamahalan silang tunay. Nag-iibigan? Hindi mo ako naiintindihan, Cristobal? Gusto kong makausap si Manuel. Okay. Sige. Manuel, gusto kong makausap ng ama mo. Pumunta ka dito. Manuel, tuloy ka. Ama, pinapatawag ba raw ako? Ano po? Pupunta muna ako kusina, maiwan ko muna kayo. Kamusta ang asawa mong buntis? Okay lang po pa. At nanganak na, hindi na siyang babaeng buntis, kundi ang babaeng mahal ko at ina ng aming anak. Iwanan mo na siya, Manuel. Bakit pa? Hindi mo ba tanggap si Rita at ang aming anak? Hindi mo ako naiintindihan. Talagang hindi. Napagdesisyonan ni Don Cristobal na pupuntahin si Rita at Alexidora sa kanilang tahanan upang pagkasunduin sila kay Don Archimedes at pagplanuhan ng kanilang magiging kasal. Bayan Rita, kay tagal mo naman kumatok sa nobyo mo. Tia, nahihiya ko ako. Katukin mo yun, no? Anuhin kita dito. Magandang araw po po. Pasok po kayo. Magandang araw po. Bigyan kayo lahat ng magandang araw. Oh, nandito ka pala, Mang Tobal. Opo, nandito po ako. O ano Rita? Ano ang yung saloobin? Ano pong ibig niyo sabihin ng aking saloobin? Nga pala, hanggang sa bahay ni Aling Tasha, tinig ko ang kanyang ama na nilalait-lait ako. Huwag ka nang malungkot. Alam ko namang matatanggap ka din ng ama ni Manuel balang araw. Rita, Huwag kang malungkot, Rita. Narawat pa't naririto ako, ipagtatanggol kita kahit kanino. Hindi ako papayag na apahin ka ng kahit sino, kahit sama pa nito. Gusto ko makausap ang ama ni Manuel, hindi ikaw, Mang Tobal. Huwag kang mag-alala at agad kong ipaparating sa kanyang ama. O ano ang gagawin natin dito? Ba't pa tayo na parito kung hindi naman tayo kakausapin ng ama mo, Manuel? Cristobal. Che, huwag mo akong matiya-tiya. Ayoko maging tiyang hilaw. Hindi mo ako tatawagin tiya hanggat hindi kayo naikakasal. Tandaan mo yan, Manuel. Tiya, huminahan mo na kayo kahit... Manahimik ka, Rita. Gusto ko makausap ang ama ni Manuel. Don Archimedes, bumaba ka nga dito. Oh, bakit kayo naparito?
Anong ang sadya niyo? Magsiyo po kayo. Opo na po kayo. Kayo pala ang naririnig ko na nag-uusap-usap dito. Ano ang iyong sadya? Oh, bago tayo magkalimutan. Pasensya na Rita sa mga aking mga nasabi sa iyong ina at pati na sa'yo noon. Opo, at sana hindi na kung mauulit yun. Ano ba ang mga napag-usapan niyo, Aling Sidora? Pag-usapan namin ang tungkol sa kasal ni Manuel at Rita. Kailan niyo ba gustong ganapin ang kasalan niyo? Sa lalong madaling panahon para sa apo natin. Sige, pumapayag na ako. Ako nang bahala sa gastusin. Maraming salamat, Lord Archimedes. Paano ba yan? Mauuna na ako at Sige. magtitig na pa ako sa palengke. Mag-iingat kayo. Tara na, Rita. Maraming salamat ho. Walang anuman. Naging matagumpay ang kanilang pag-uusap at tuluyan na ngang magaganap ang kasal ni Rita at Manuel na may basbas ng kanyang ama.